Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, "Sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo?" Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nagutos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak, sa palibot niyong tolday doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig-100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Ating ginugunita rin po mga kapanalig sa araw na ito ang mga magulang ni Maria, ang ating mahal na ina. Si Joaquin at Santa Ana. Kung tutusin ho, tila baga sila ang ating mga grandmother and grandfather, mga lolo at lola. Okay? Mga kapanalig, sa atin pong mabuting balita sa araw na ito, ay dadalawa lamang pong verses, kaya napakaikli ho. At ang unang verse po ay ganito: mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tainga na nakakarinig. Mata at of course, yung mga ears natin, yung mga tainga na nakaririnig. Marami po ang napapakinggan natin sa panahong ito. Marami tayong nakikita. Maaari po ang nakikita lamang ho natin ay yung mga magagandang tanawin. Yung mga gwapo, mga magaganda. At itong pong mga tao na mga maralita, mga pulubi na nariyan po sa lansangan ay hindi po napapansin natin. Pero, sabi nga ng Panginoon, mapapalad ang ating mga mata at ang ating tainga kung naririnig natin yung cry of the poor, cry of the sick, cry of the dying, at iba pa hong mga tinig. Mapalad ho tayo kung ito po'y napapansin natin at naririnig natin ang kanilang mga daing. Dahil dyan ho ang ating magandang response. Dahil kapag hindi natin ho sila'y nakikita at hindi natin pinapansin, ano ang ating response? Nothing. So yung mga kabutihan na hinihingi sa atin ng Panginoon, wala. Sa mga mayayaman, sa mga magaganda, sa mga celebrities na pinapansin natin, pinapanood, we waste our time na manood ng mga films, mga teleserye. Ayan po ang ating pinagtutuunan ng mahahabang oras. Pero hindi ho pa. Sabi ng Panginoon dito, mapapalad ang iyong mga mata na nakakita, ang inyong mga tainga nakaririnig. Sinasabi ko sa inyo, sabi na po, na maraming propeta at mabubuting tao ang may gustong makita ang nakikita ninyo ngayon, pero hindi nila nakita. At marinig ang inyong naririnig, pero hindi nila narinig. O, sino po ang tinutukoy dito? Siyempre ang ating Panginoon. At sino ho ang mahal ng ating Panginoon? Sino po ang mukha at tinig ng Panginoon para sa Kanya? Ang mga maralata, ang mga marginalized people. At ito po ang dapat natin tingnan. Dahil whatever we do to the least of our brethren, we did it to the Lord. Ang pinakamaliit, ang ating nakakalimutan at maaari ang nakakalimutan ng lipunan ay napapabayaan. Kaya nga, tayo uli ay umaasa at para baga, we are looking once again for a Messiah to solve all the problems. Yan ba? At ang problema ho ay hindi naman talaga malulutas ng isang tao lamang kahit na po siya ay presidente. Tayo ang dapat tumulong sa isa't isa. At ito po'y malulutas dahil
Nakikita na natin ang kahirapan ng tao, ang marginalization ng tao, ang mga alipin, ang mga may sakit, ang mga addicts at iba pa. Ito po ang dapat natin tugunan. Huwag natin pabayaan ng iba na lang ang sila tumugon at lumutas ng problema. Huwag natin isipin na tayo lamang ang mahal ng Diyos. Sa halip, mas lalo atang mahal ng Diyos ang mga naaapi, ang mga may sakit, ang mga nilalayuan, ang mga maralita at marginalized. So, ang tanong ngayon, mga kapanalig, ano-ano ang mga nakikita at naririnig mo na nagpapatotoo na naririto ang Diyos sa piling natin? Always remind yourself, whatever we do to the least of our brother and sisters, we do it to the Lord. Be a loving person. Do good to those who are looking for God in their lives. Amen. Through His loving love.